Gandang hapon mga kabutingting. Meron tayong gagawin ngayon. Isang Asus na laptop. So as you can see, naka-ready na yung motherboard niya. Kasi binuksan ko na siya kanina nung nandito yung customer natin. Kaso may dala siyang anak eh. Karga-karga niya. So galing pa to from Nabotas lang din. Pero isang ride lang ng jeep. Nag-walk-in siya rito sa atin para ipa-repair tong laptop niya. Ang issue nito is water damage. Then nilinis ko na yung board na to, harap at likod. Yan, pero kung titingnan nyo, ito kanina puro kalawang yan. Yan. So ngayon medyo makalawang pa rin. Pero nawala na yung mga umido. Pero kung titingnan nyo, masyado pa siyang oh. So nilinis ko na rin yan. Yan. So ang problema nito is water damage. Then marami kong nakita mga shorted sa kanya na pyesa upon checking. Ang model ng laptop na to is Asus ROG G551 Victory W. So yun yung model niya ng laptop na to. So hopefully ma-repair natin to kasi nung chinek ko to kanina, ang daming missing na voltage eh. 19 volts lang ang meron. Pero marami rin ako nakikita mga shorted. So walk through ko kayo sa ating repair para makita nyo kung ano-ano ba yung mga umiinit na pyesa sa kanya. Okay? So let's go. Hopefully ma-repair natin. Tapos nga pala yung may-ari nito, ang bahay niya is tabing dagat. So nung napansin ko siya, nung nakita ko siya, ito papakita ko sa inyo yung heatsink niyan. Ayan yung heatsink. Puro kalawang tsaka puro umido. Ayan oh. So talagang inuumido pagka nasa tabing dagat kasi maalat eh. Ayan. Unang-unang tanong ko kagad nung nakita ko to, taga-tabing dagat ba kayo? Sabi ng customer natin, taga-tabing dagat daw siya. So yun. Positive nga na inuumido yung laptop niya. So mag-start na tayo. Check natin kung ma-repair natin to. Set up ko lang yung camera natin. Check natin yung first and second MOSFET niya. So ito yung first and second MOSFET. Check natin kung meron tayong makukuhang shorted. Tingnan natin. So resistance mode tayo. So wala tayong short sa CSR natin, sa CSR. So wala rin sa second MOSFET. Then okay, wala rin. Good yung first and second MOSFET natin. So dito mag-check tayo rito ng another MOSFET. So good. Good ang reading natin sa drain side. Sa drain side. So good. Mababa reading. $55, 56 ohms. Sa kabilang side. Itong unang MOSFET na to, good yung drain. Yung gate, good din sa kabila. Ito mababa, 84, 82 ohms.
try natin mag-inject. Tingnan natin kung ano yung makikita natin dyan. Try tayo mag-inject ng voltage. Set up lang muna natin itong ating short killer. So try natin mag-inject dito sa drain side ng second MOSFET. So, umiinit yung ano ba ito? GPU. Umiinit ang GPU nya dito sa kabilang side. So, meron tayong nakikita rito. Check nyo po mga kabutingting sa ating monitor. Setup ko lang yan ha. Okay. Mag-inject ako ng voltage dito. Tingnan nyo ah. So yan oh. Kita nyo mga kabutingting, merong umiilaw rito. So itong IC na to, kung nasa kamay ko, try natin tanggalin para malaman natin kung ano yung IC na yan. Tingnan natin kung mawawala yung short. So ito kabutingting yung umiinit sa kanya. Nag-inject ako ng voltage dito from gate side. Yung tinuturo niyang umiinit is ito. So try natin tanggalin yung IC na yan. Tingnan natin kung mawawala yung short sa gate side. By the way mga kabutingting, na check ko na yung voltahe nito. 19 volts lang tayo ang present sa kanya. So wala tayong nakukuhang 3 volts, 5 volts or any other voltahe. Tanggalin natin ito kabutingting, itong IC na to.
out na yung ano, yung IC. Palamigin lang natin. So, kanina mga buting-ding na-check ko to, marami akong nakita sa kanyang shorted. At isa na tong IC na to. Mamaya may babalikan din tayo sa kabilang side. Tapos check natin yung datasheet ng IC na to, kung ano to. Kung anong function niya, anong ginagawa niya sa motherboard na to. Check natin kung tumaas ang reading. Yun, tumaas na, 9.98 kilo ohms. Kanina ohms lang to eh. So tumaas ang ating reading. So itong IC na tinanggal natin dito, so shorted to. Hanap pa tayo ng iba. Dito sa side na to, sa kabila, meron din akong nakita. So pabibilisin na lang natin. Dito sa side ito, parang itong side na to. Nakita ko na to kanina eh. So, titingnan natin kung ito. Kumbaga, niready ko lang to para na-test ko na yung kanina. Check natin. Kasi itong ang capacitor na to shorted to. Yan 0, 0. Kahit balik ta rin 0, 0. So may shorted tayo rito sa side na to. Check natin kung sino ituturo niya, kung tama yung aking prediction. So, thermal cam natin siya ulit. Ito yung easiest way para makita kagad natin yung mga shorted component natin. So, inject tayo ng voltage. Okay pala yung ating ating short killer natin. Bahan natin konti. Ayun. Meron nga. Meron nga tayo nakitang short. So, papakita natin sa inyo sa zoom ko na lang.
check ang voltage ha. So nakikita nyo, yan o, yan o. So ang umiinit sa kanya ay ito. So ito yung umiinit. Inject tayo ulit ng voltage. So nakikita nyo, ang IC na to, try natin tanggalin. So tanggalin ulit natin itong isang IC na to. Ito, tatanggalin natin itong IC na to. Yan. Yan yung nadidetect natin sa thermal camera. Okay, tanggal na natin. Testingin natin yung capacitor na may short. Check natin tong capacitor na to. Yan. 1 and 2. Yung magkatabi na yan. Tingnan natin kung tataas ang reading. So, check natin dito sa ating multimeter. Diode mode tayo. Resistance mode. Resistance mode muna tayo. Check natin to. Ayan o, tumaas na o. Meron tayong so nagbabago-bago pa dahil mainit pa yung board. Palamigin muna natin si motherboard. So ito yung kailangan nating i-check, test natin. Pero dahil mainit pa yung motherboard, malikot yung reading niya. Okay, test natin. Medyo malamig na. Test probe. Check natin tong capacitor na to. Kanina 0, 0 yan. So ngayon meron na tayong
50 kilo ohms, 51. So yung isang ganun din. So same lang yan kasi magkatabi. So wala na tayong short dito. Tingnan natin kung tumaas ang reading ng tumaas na rin reading ng tumaas na rin ang reading ng ating inductor. So meron tayong dalawang shorted na IC. Kailangan tanggalin to. Dalawang IC yung shorted sa atin. Ayun, tumaas na. Diode mode. OL na siya. So meaning mataas na yung reading. Ng problema. Yung sa inductor, OL na din. Okay. So mabilisan lang tayo mga kabutingting. Quick testing lang tayo. Meron tayong dalawang nakuhang IC. Nahanap tayo ito kung meron tayo niya sa meron tayong stock niyan. Pag wala, i-order natin. Pero for the meantime, magche-check pa ulit tayo ng mga shorted na pyesa. Okay? Test natin itong MOSFET na to sa gate side. So meron tayong 1.6 mega ohms sa drain. 0. Pero alam ko 0. Test natin yung iba. Gate side 10 kilo ohms. Sa drain side 1.8 mega ohms. Gate 0.8. Nasa drain pala. So ito tsaka ito parehong 0 reading. Yung MOSFET na to. So may shorted din tayo rito sa drain side ng MOSFET na maliit. Check natin. Check tayo na ulit ng voltage. Yung thermal camera natin.
tayo makakita rito. Wala tayo makita. Hindi kayo nasa likod. Parang umiinit ang PCH ah. Umiinit nga. Napunta sa kabila. Umiinit dito sa likod. Kaya ako. So check natin itong isa. Sira ang PCH nito. Dito siya. Try natin tanggalin itong isa na to. Mukhang may tama PCH, kabuting-ting. Sana pag tinanggal ko tong transistor na to, mawawala short ng ano, MOSFET. Tingnan natin kung mawawala.
Hindi mo mawawala. Meron pa rin. Shorted pa rin. Shorted pa rin siya. Balik natin. Shorted din pala itong capacitor na to. Ang dami niyang short mga kabuding-ting.
Tingnan natin mga kabuting-ting kung may makikita pa tayo. Nalagyan muna natin. Maraming IC, maraming component na shorted sa kanya. Shorted pero wala naman nakikita. Ano? Nasa na natin. Tingnan natin tanggalin tong ano na to. Yung capacitor. Hay, kabuting-ting.
natin. Okay ang capacitor niya. Good yung capacitor. Shorted pa rin, no? Shorted pa rin siya. Full shorted. Shorted din. Shorted PCH niya. Shorted PCH. Finish na tayo, kabuting-ting. Shorted ang PCH, kabuting-ting. Mukhang tapos na laban. Oh. Shorted ang PCH. Tingnan nyo, kabuting-ting ha. Iyan ako sa ano natin. Para nakikita rin ang ating customer. So, tingnan nyo to. Rin yung umiinit. Yan o. Yung umiinit na yan, ito yung chips. Tuturo ko sa inyo yung chips na umiinit. Aside dyan sa chips na yan, wala nang iba, yan lang. Wala na, nag-short na yung PCH nya. Shorted ang PCH.
So ito yung problema natin, kabuting-ting yan. Tapos na boxing. Ay nako. So yun mga kabuting-ting, tuturo ko sa inyo yung PCH ng motherboard na to. Tuturo ko rin sa inyo yung mga nakita ko mga shorted. So yung huling shorted na nakita ko at nag-inject tayo ng voltage, itong capacitor na yan, ang tinuturo niya itong chips na yan. So pag tinester natin yan, papakita ko sa inyo. Tingin kayo sa ano natin, sa tester. Pero magte-tester tayo rito. Ay, tester natin, hindi ko makakapit eh. So, tester tayo rito sa capacitor na yan. Yan, naka-tester siya. Pero ang sukat natin is 0, 0. Sa kabilang side, shorted din. So, kaya kapag nag-inject tayo ng voltage dito, ito tinuturo sa atin na problema. Yung capacitor na nandito, yan, yung capacitor na nandyan, yung tinanggal ko, kasi wala siyang nakikita. Isip ko baka yung capacitor ng problema. After kung matanggal yung capacitor, shorted pa rin yung pinagtanggalan. Pag nag-inject ako ng voltage, ito pa rin yung PCH yung may problema. So, wala na akong magagawa. Although dito, yan, dito sa dalawang capacitor na yan, ang shorted lang is yung IC. At itong IC na nandito, yung tinanggal natin. Saan ba yun? Ito. Yan, yun yung mga nakita nating may problema. Yan. So, dalawang IC yung may problema. Tapos yung the rest, dito sa mga MOSFET na yan, shorted yung drain side. Kaya siya nagsho-short dahil din dito sa ating PCH. So, ganun din dito sa side na to. Dito ba o dito? So, basta may mga shorted dito, yan, connected siya sa PCH. Ayun. Dito sa side na to, yung mga MOSFET na yan, na-check ko na yan, wala akong nakitang shorted dito. Check natin yung capacitor. Mag-check tayo ng capacitor para lang makita nyo rin. Ito. So, dito wala tayong short. Capacitor na yan. Wala tayong short dito. Dito, goods. So, yung mga capacitor na nandito, ano siya? Good yung capacitor. Ito. Goods din. Dito. So, mataas din tayo rito.
dito sa mga side na to, connected to siya GPU. So kung may shorted man tayo rito at shorted ng GPU natin, pwede naman natin i-disable to para lang mabuhay yung laptop. Kaso sa side na to, sa PCH, yan talaga problema natin. So yun, wala na akong magagawa. Sorry sa customer natin dahil sa pagkakabasa ng computer, bumigay yung PCH. So yun, ganun na lang ang mangyayari. So again mga kabutingting, ganun talaga ang buhay. Kahit yung mga magagaling na mga laptop technician, yung mga nakikita niyo sa YouTube, mga kilalang pangalan, meron din talagang hindi rin talaga nila nare-repair. So sad to say kasi hindi natin siya nagawa. So better luck next time. Advice na lang natin si customer natin regarding dito sa laptop niya. So wala pa naman tayong ginagawa rito. Ang na-check lang natin is yung dalawang IC. Itong IC na nandito, tinanggal natin yan. So nawala yung shorted. Tinanggal natin yung IC sa kabila. Dito sa side na to. Yan. May shorted tayo sa gate ng MOSFET na to. Nung tinanggal natin, tumaas yung reading, naging good na siya. So ang nagko-cause ba't nagsho-short yung gate side ng MOSFET na to is itong IC na yan. So dalawa na sila. So meaning, kung yun lang talaga ang problema ng computer na to, mabubuhay itong laptop na to. Kaso meron tayong problema sa PCH. So mabubuhay ito kung papalitan niya, no? Kaso wala tayong pang reball niyan eh. So yun, hanggang dito na siguro mga kabutingting. And again, kung meron kayong mga gustong ipa-repair, laptop or desktop, video card, message lang po kayo sa ating YouTube channel. Basta sagot nyo po ang shipping, back and forth. So yun lang po, kahit po malayo. Maraming salamat mga kabutingting. Ingat po tayo palagi. Happy weekend po. Bye-bye.